Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay meron akong ipapakita sa inyong mutya na nakuha ko po ito sa araw ng Biyernes Santo at ngayon ko lang i-vlog para makita nyo rin ang aking nakukuha sa araw ng Biyernes Santo. Pero bago ko sisimulan itong aking mga videos na pag-uusapan natin ay yung mga baguhan po ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga videos dito sa aking YouTube channel. At maraming salamat sa YouTube channel na hanggang ngayon ay binibigyan pa rin tayo na karapatan na makapag-vlog dito. Ngayon po sisimulan ko na ang aking kwentong ito ay isa-isahin ko itong dalawa. Itong dalawang ito, isa lang po ang pinanggalingan nito. Ito po ay mutya sa mais. Mais po ang may-ari nito, mais na yellow corn. Ito po ay mais na bulaklak niya ito. Nakita ko ito mismo araw ng Biyernes Santo, itong bulaklak niya na lumalabas. Ayan. Kung naka-encounter na kayo, nakakita na kayo ng mais na may bulaklak na napakaraming bulaklak na parang buhok. Kasi yung bulaklak ng mais, buhok po 'yan. Tapos ito po ang lumalabas sa kanyang buhok na lumabas siya at napakalaki po yung puso ng mais na lumalabas sa kanyang bulaklak. At ito po ay pinalibutan ng kanyang mga yung tinatawag na buhok. Ito po ay buhok ng mais na kinumpol ito o hinahawakan ng bulaklak ng mais itong batong ito. Biyernes ito nakukuha, Biyernes Santo. Ayan. Tapos pagkuha ko ito araw ng Biyernes Santo, binalatan ko po yung katawan ng mais. Dahil nakuha ko ito, pagbalat ko, meron pang nakikita kong mais din siya, pero nagiging bato po ang kanyang laman. Laman niya, nagiging bato. Ito po yung puno niya kung saan siya nakadikit sa kanyang pakaw. Pakaw kasi sa amin yan sa Bisaya, yung mais na pinagdikitan ng kanyang unod o laman ng mais, pinagdikitan niya, ang tawag po niyan pakaw. Ito po yung pakaw, pakaw yan, tapos di ba yung mais nagdikitan yan, ayan, nagdikitan dikit-dikit sila ganyan, kumpul-kumpul, tapos lubuin mo yan, tanggalin. Ito po yung laman niya, ayan, laman po niya yan, nagiging bato na po. Tapos ito po yung bulaklak ng mais, ayan, bulaklak ng mais yan. Ayan. Tapos yung ganito ang itsura yan, pakpak niya yan, 'di ba? Mayroong mga balhibo diyan, ganyan. Iyan po ay nasa dulo ganon. Pag ganon siya, tapos ito, hinahawakan ng maraming mga buhok-buhok ng mais doon sa dulo. Tapos pagkuha ko, kasi sobrang laki yan. Napakalaki talaga yung kanyang bulaklak at nakapagtataka talaga. Ikaw talagang unang makapansin diyan dahil Biyernes Santo pa, tapos nagpapakita sila sa atin at siya ang una kong nakita na kakaibang puso ng mais. Imagine ka, ang laki ng mais, kasing laki ng bukto natin, yung ganito kalaki ganyan. Ganito kalaki yung bukto natin, tapos lumabas po yung kanyang buhok. Ito po ay kanyang hinahawakan. Tapos pagkuha ko, binalatan ko, tinanggal ko yung pakpak niya, yung balat niya. Pakpak kasi yan sa Bisaya, yung balat niya. Ito po ang nakuha natin na mutya. Ulitin ko, Biyernes Santo ito nakukuha. Marami pa akong nakikitang mga bato dyan. Hindi ko i-vlog muna, iisa-isahin ko para hindi kasi pag hindi pa diktasyon sa pagbablog, hindi kasi yan pwede i-vlog. Kaya naghihintay ako sa diktasyon ng mutya. Yan po, ngayong araw ngayon, nagpa-vlog siya. Ito po ang ating makikita. Yan, bulaklak ng mais po yan at meron po siyang laman sa loob na mais din, nagiging bato. Yellow corn ang may-ari nito, yellow corn na mais. Ayan. Ayan po yung mutya ng mais. Sa nagtatanong po kung ano ang bisa nito, ang bisa nito ay maganda ito sa pangkabuhayan, pampaswerte. Kapag pangkabuhayan kasi, lahat po yan, mabubuhay tayo sa pangkabuhayan.
pwede natin sa negosyo, pwede, o lahat pong pangkabuhayan pwede natin magamit, kasi pag pangkabuhayan kasi ang pag-uusapan natin, maghanap tayo na mabuhay. Kaya maganda ito, gamitin natin na pampaswerte para tayo ay mabuhay. Kung ikaw ay negosyante, maganda ito sa pampaswerte. Madali kang makabinta nito dahil ito po ay mais na yellow corn. Ayan. Pwede mo rin yun gamitin ito panglihi sa pagtatanim mo. Ayan. Ito po yung dinikita niya sa kanyang pakaw sa dulo. Tapos pinalibutan siya ng kanyang mga buhok-buhok. Oh, yan po ang itsura. Tapos pagbalat ko, ito naman ang aking nakita na laman niya nagiging bato. Yan, pukpukin natin para makita nyo na siya po talaga ay real na bato. Oh, yan, bato talaga siya. Napakalakas po yung aura niya, ayaw magpa-video, no? Ayan, dandahanin lang natin para makita natin yung kanyang pagkamutya. Ayan. Ulitin ko po, ito ay mutya sa mais. Buhok niya yan. Nagiging bato po yung buhok niya at pinapalibutan din po ito sa kanyang buhok na napakalaki. Ayan. Kung napapansin niyo yung buhok na yan ay yan po ay kinukumpul yan. Hinahawakan ng maraming buhok yan. Ang buhok kasi ng mais, ang kulay ng buhok ng mais yung may pagka-pink, pink, brown, may pula, 3 colors yan, pink, brown, pula, may pagka-blue din, parang 7 colors yung buhok ng mais. Siguro kung ikaw ay magsasaka sa bukid, alam ninyo po yung hitsura sa bulaklak ng mais. Ayan po. Yan, yung kanyang dulo na pinagdikitan, yan po. Yan, ito po yung kanyang laman. Okay. Yan, ito po ay pampaswerte sa pangkambuhayan. Pero kung proteksyon naman ang pag-usapan nito, maaari din itong proteksyon. Alam nyo kung bakit na pwede itong proteksyon. Dahil bato na po yan, siyempre matigas. Ibig sabihin may kabal din. Matigas, lahat kasing tumitigas, kabal. Kaya hindi lang po yan ay pampaswerte, may halo ding proteksyon. Oh, may halong proteksyon din yan. Pampaswerte na may proteksyon pa. Pero ang pinaka-the best dito ay pampaswerte talaga dahil siya po ay nagiging bertod sa prutas na mais. Yan. Pwede yan, hindi ka mawala ng bigas. Dahil ang mais, maganda yan sa bigas. Yan. Dito nga sa aming probinsya, yung mais kinakain namin. Magtatanim kami ng mais, mga yellow corn, may mga sweet corn, mayroon mga sigi-sigi na mais. Yan, ito ay yellow corn ito. Yung sa amin na palaging tinatanim namin dito sa probinsya, sigi-sigi at saka yellow corn. Kasi yan dito ang nakasanayan naming tinatanim. Sa isang taon magtanim kami 2 beses lang, pero yung similya namin na seedling ay hindi pwede na itanim na sunod-sunod. Kasi pag sunod-sunod kasi hindi na munga yung mais. Kasi yung yung lupa niya parang ayaw nang tumatanggap sa iisa lang variety. Kailangan palitan yung tanim mo sa isang taon. Kada taon mag-change ka ng variety sa yung pagtatanim para gumanda yung kita ninyo sa pagtatanim. Para iwas sa mga tungro o yung sakit sa mais. O, yun po ang paraan namin sa pagsasaka. Ito po ay yellow corn, no? Biyernes Santo nakuha. Ngayon lang natin na i-vlog dahil ngayong araw ang diktasyon sa kanyang espiritu sa mutya. Yan, bulaklak ng mais po ito. Yan. Tapos ito ang kanyang laman sa pagkakuha. Itong dalawa, magka-partner talaga ito. Dalawa. Laman ng mais at bulaklak ng mais. Ayun lang po at maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel. At God bless po sa lahat ng nakakakuha. At maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.